Personal na naghatid ng tulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ating mga kababayan sa Talisay City sa Batangas na matinding nasalanta ng Bagyong Christine. Ang pagbisitang ito ng Pangulo ay kasabay ng deklarasyon ng National Day of Mourning ngayong araw para sa mga biktima ng bagyo. Dito ay inatasan din ng Pangulo ang mga ahensya ng gobyerno na paigtingin pa ang paghahanda sa kalamidad. Ang sentro ng balita mula kay Alan Francisco. Aabot sa 60 million pesos na halaga ng tulong ang ipinamahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 6 na bayan sa Batangas na naapektuhan ng Bagyong Christine. Ito ay ang bayan ng Talisay, Laurel, Agoncillo, Cuenca, Lemery at Balete. Nais ko pong ipaabot ang aming taus-pusong pakikiramay sa bawat Pilipinong naapektuhan ng Bagyong Christine. Itinalaga natin ang araw na ito bilang National Day of Mourning sa ilalim ng Proclamation number 728. Batid namin na hindi madaling maibsan ang sakit na inyong pinagdadaanan. Ngunit umaasa kami na sa suportang handog namin ngayon, kayo ay makapagsimula muli. Mula sa tanggapan ng Pangulo, magkakaloob tayo ng 60 milyong piso na tulong na ipapamahagi ng DSWD para sa munisipalidad ng Batangas, kasama na rito ang mga munisipalidad ng Batangas. Kasama na rito ang Talisay na lubhang naapektuhan ng Bagyong Christine. Makakatanggap po ng tigsa 10,000 piso ang mga piling magsasaka at mangingisda na labis na tinamaan ng bagyong ito. Kasabay nito, ang pakikiramay ng Pangulo sa mga pamilyang na biktima ng trahedyang dulot ng bagyo. Naitala sa Batangas ang higit 60 nasawi, bunsod ng landslides at pagkalunod noong kasagsagan ng kalamidad. Ipinag-utos din ni President Marcos sa mga ahensya ng gobyerno ang ibayong pagtutulungan para mabawasan ang epekto ng kalamidad at maiwasan ang mga nasasawi mula sa mga natural disaster. Utos yan ng Pangulo nang pangunahan niya ang pamahagi ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk, and Families sa Talisay, Batangas kaninang umaga. Unang inatasan ni Pangulong Marcos ang Department of Science and Technology na paunlarin ang warning systems at ipagpatuloy ang paikipagtulungan sa Department of the Interior and Local Government para agad na maabisuhan ng publiko. Inatasan ko na rin ang DOST at DLG na siguruhin ang tama at maayos na komunikasyon sa mga lokal na pamahalaan upang maging handa naman sila pagparating ang kalamidad. Patuloy din ang programa ng DILG ng Operation Listo na ang layon ay palakasin ang disaster preparedness ng ating mga LGU para sa paghahanda, pagtugon at pagsusubaybay sa mga sakuna. Para maiwasan naman ang pagbaha, partikular sa mga mababang lugar, inatasan ni President Marcos ang National Irrigation Administration, Department of Energy, DNR at Metropolitan Water Works and Sewerage System na dahan-dahang magbawas ng tubig sa mga dam bago pa man dumating ang bagyo. Ang NDRRMC at iba pang ahensya ng pamahalaan ay naatasan na rin na suriin ang kanilang mga pamamaraan sa ilalim ng disaster response upang mas mabilis tayo makapaghatid ng tulong sa mga naapektuhang pamayanan. Ang Department of Public Works and Highways naman, hinikayat ng Pangulo na paigtingin ng slope protection designs o yung disenyo ng dalusdos ng mga kalsada at tulay upang mas maging matibay at makabagay agad sa nagbabagong climate patterns tulad ng malalakas na ulan. Nakatuon din ang Pangulo para kumpletuhin ang Taal Lake Circumferential Road nang mabawasan ang oras ng biyahe sa pagitan ng mga bayan ng Talisay, Agoncillo at Laurel. May proyekto rin ng gobyerno na pagdugtungin ng mga munisipalidad ng Lobo at San Juan. Kasabay nito, ang atas ng Pangulo sa Department of Trade and Industry na suriing mabuti na magagandang klase ang mga materyales na gagamitin para sa proyektong ito. Kinilala rin ni President Marcos ang pribadong sektor sa kanilang mga tulong para sa mga nabiktima ng nagdaang bagyo. Alan Francisco, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.